kahapon, asa pa, di ba? Baka pero malay nyo, napalanunan na po kasi ang halos 143 million peso jackpot prize sa Grand Lotto 655 sa draw kagabi. Isang taga Luzon ang pinagpalan nakakuha ng winning number combination na 9, 1, 6, 40, 16 at 35. Ayon po yan sa PCSO. Nitong Hunyo lang, isang taga Luzon din po nakuha ng more than 356 million peso jackpot prize sa Grand Lotto. Congratulations! Wow! What are the chances? Grabe, no? Luzon. Birthday niya. Pwede, pasok Edad naman niya. yan. Edad niya. Oo, anak niya. Parang Edad hindi anak siya niya. lucky pick eh. Parang hindi siya LT eh. Maaring may kinalaman sa kanyang buhay. Whoever it is, swerte, congratulations po sa inyo. Balitang sports naman tayo mga kapuso, tuloy-tuloy na ang muling pagtutuos ni pambansang kamao Manny Pacquiao at ng Mexicano boksingero na si Juan Manuel Marquez ngayong Nobyembre. At mapapanood muli ang bakbakan yan dito lang sa GMA. Live ding mapapakinggan sa DZWB ang laban. Ngayong Setyembre naman, dadalaw sa Pilipinas si Marquez para makasama si Pacman sa kanilang World Press Tour. Para silang magkaibigan, no? Oo, they are. Diba? I think they are. Parang nag-iba itsura ni Marquez. Oo nga. Eh, di ba tsaka pumunta siyang party ni Pacman? Sa Jensen. Would be kind of Nakikiselebrate siya. Awkward. Ewan ko lang ako paano your yung friend, pag magkaibigan kayo, no? Oh my! Mas personalan daw. Uy, parang magkamukha sila ng konti. At least parang may, anong tawag doon? Actually, Yung match height sila. nila, match, Match diba? sila. Good match. Hindi tumatanda si Pacquiao, no? Waka mga tenga. Nag-iiba lang ng hairstyle. Oo nga, hindi na at wala na yung Bieber hair, ha? Magkamukha sila, oh. May weather na. Oo nga eh. May weather na dapat Never susunod. gonna happen. Samantala mga kapuso, wagi ang Pilipinas sa nasabak nito sa second round ng 9th Homeless World Cup sa Paris, France. Tinamba ng Philippine team ang bansang Croatia sa score na 8-5. At tumabla pa ang Croatia sa Pilipinas sa pagtatapos ng first half ng laro matapos makaapat na goal ang parehong koponan. Pero pagdating sa second half, hindi na napigilan ng kalaban ang pagiging agresibo ng Pilipinas na nakascore muli ng 4. Nakapuntos pa ang Croatia ngunit di na nakahabol pa. Kaya sa ngayon, 4-2 na ang win-loss card standing ng Team Philippines. Nice one, guys! Congratulations! Yay! Tsaka ang cute ng mga kababayan natin. Doon mga feeling ko mga umabsent sa trabaho. Yung parang nakanood ng game at maka-cheer, mag-show ng support. Araw-araw kahapon naman yung tinalo nila yung Switzerland. Oo. Tapos the other day, US. Diba parang sunod-sunod. Saya. So guys, we're proud of you. Oh, naku, kita ka to. Huwag ka na magreklamo, ha? Yung naka-red, ha? Oo nga, nagreklamo siya. Di ba nakipag-argue? Buti na lang wala ako. Ito naman po, pinagdiriwang naman ngayon sa Aurora ang Sabutan Festival kung saan bida. Hindi sa bunutan. Sabutan ng mga produktong gawa siyempre sa sabutan o halamang pandan. Agaw pansin ang mga kulay na arko na nagagandahan sa palamuti na gawa sa sabutan. Maging ang iba't ibang produktong yari sa halamang ito gaya ng bag, pamaypay, tsinelas at sombrero, nakakaakit din lalo na sa mga turista. Taon-taon ginagawa ang festival bilang pagkilala sa Aurora na sikat sa mga produkto nilang gawa sa sabutan na isa na sa kanilang pinagkukunan ng pangkabuhayan nila. At sa sobrang galing, nakagawa na rin sila ng mga kasuotang gawa sa halamang ito, gaya na lamang ng gown na suot ni Kapuso at Miss Philippines Earth 2011 at Tina May Imperial. Galing. Oh, ganda! Tsaka mabango yan, di ba? Take advantage na natin ng mura-mura pag binibenta dito sa atin, diba? Oo, sa Amerika. Sa Europe. Mahal. Samantala, arestado po ang isa sa dalawang suspect naman sa pagpatay sa 3 katao sa Silang, Cavite. Sa Quezon City na po natin to ng suspect pero todo tanggi pa rin siya sa krimen. Ronda report tayo ni James Velasquez. James? Yes, Rhea, nahuli na nga yung isa sa 2 suspect sa massacre ng 3 katao dito sa Silang, Cavite kahapon. Mula sa Silang napunta, Rhea, yung suspect na si Jed Anthony Guamen sa Batasan Hills, Quezon City. Nakita siya ng mga pulis na nagtatagong sa bahay ng kanyang pinsan. Kwento niya, tinakasan daw niya yung isang kasama niya na si Butch Valenton dahil pinagbantaan rin daw siya napapatay nito. Ito si Valenton, ito rin yung tinuturo niya, Rhea, na pumatay doon sa 3 pang biktima na si Roski Piojo, ang 6 na taong gulang na si EJ Valenton at ang yaya na to na si Joy. Ang umamin naman ito si Guamen na siya yung humawak doon kay Piojo na pinagsasaksak daw ng suspect at sa ngayon nga ay pinaghahanap pa ng mga pulis ang nawawala na si Butch Valenton. Umapilan naman yung mga kaanak ng biktima na kung sino man yung may nakakaalam
ng kinaroroonan nitong isa pa suspect ay makipagtulungan naman sana sa pulis para daw mabigyang hustisya ang kanilang mga mahal sa buhay. At yan ang unang balita mula di sa Cavite. Balik sa inyo, Rhea. Sibol ka agad kasi. Maraming salamat, James Velasquez. Samantala, showbiz balita tayo, hatid ni Luan V. Lulu. Thanks, Rhea. Good morning mga kapuso. Showbiz news from Hollywood po ang early chika ko sa inyo. Isa sa mga awitin ng Pinay international singer na si Charisse na piling gamitin sa bagong network ni Oprah Winfrey. Ang upbeat song ni Charisse na Louder ang napiling maging background song ng promotional video ng OWN o Oprah Winfrey Network. Sa ikalawang season nito na magsisimula na this October. Isang malaking karangalan nito para sa Pinay singing sensation. Pinili raw ang song ni Charisse dahil akma raw ang lyrics nito sa mga temang isinusulong ng network ni Oprah. Galing naman ni Charisse. At mga kapuso, para po sa buong paghati ng balita at impormasyon, tambay lang sa inyong paborito morning barkada. Ito ang Unang Hirit! Kahapon purple, ngayon naman blue. Oh, blue. Usap pa kayo? Hindi. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Select Toyo. Like Bimby's Playdate today, I really make time para samahan siya sa activities niya. Erica!